Ay magandang umaga po sa mga kaibigan ko. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung galit ni Madam Leila de Lima. Magandang umaga, Mr. Romualdez Tambi. Kasi po ay lumalabas na parang wala ng gana ang Senado. Dinelay-delay na naman. Walang gana ang Senado na magpatakbuhin ang impeachment trial laban kay Inday Sara Duterte. So iyan po ang kanyang hinaing sa ngayon. Na kung tutuusin ko, ako naman tanongin mo, para mag-fair, ituloy na lang. Para naman mapakinggan ng tao kung ano, kung mananalo si Sara Duterte, ay mas lalong lalakas si Sara. Kung matatalo siya, at least may eleksyon sa bayan natin ang kasunod na mga gusto may balak nakaw sa bayan natin ay magkaroon ng leksyon at hindi nila gagawin. At siyempre pa, ang pinakamarami sa totoo lang, ang problema lang kasi dito, while everybody is about to see the impeachment proceedings, pero ang problema, hindi lahat ay gusto magpatuloy. May survey na nagsasabi na 50% ng Pilipino ay ayaw ng impeachment. Sa Pulse Asia yun. Tapos sa sinabi naman sa SWS, 9 out of 10 daw. O sino nang paniwalaan mo sa mga ito? Klarong-klarong kontra-kontra ang kanilang survey. So paanong gagawin mo rito? Nevertheless, i-discuss na lang natin sa ibang araw yan. Mamaya, pagtapos ko nito, yan ang topic natin kung ano ba talaga yung mga survey na yan. At nauna nagpalabas ang Pulse Asia ay 50% ang ayaw ng impeachment, pero sa pinalabas ng SWS ay 9 out of 10. Kabaliktaran. So, nevertheless, nawala ng tiwala ko sa mga grupo na yan. Patungkol kasi ang tumama sa nakaraang eleksyon, ang Kalye Survey. Ang Kalye Survey na pinanood natin, iyon po ang nagkatotoo. Okay, so ngayon ang pag-usapan natin. Pakita ko muna ganun, galit na galit si Madam Leila de Lima. Una, ayaw kong isipin na yung galit niya ay may pinanggalingan na pang-api na dinanas niya sa panahon ni Digong Duterte, na kung saan lumabas na ang lahat ng mga kasong sinampa laban kay Leila de Lima ay puro imbento. Mga hindi totoo. I am sympathizing with Leila de Lima on that. So ngayon, hindi ko alam kung ano na yon ang gagawin natin, kung dapat bang, ang hindi ko alam dito, ano magiging aksyon ng Senado. Pero si Madam Leila ay masyadong galit. Ano bang rason niya? Yung unang-unang tiniin ang binuputok ng butsi ni Madam Leila. Yung imbis na June 2 magsimula, sa Monday magsimula yung impeachment ni Sara Duterte, ay ginawa naman ni Chis Escudero na June 11. So ano ba ito? Pinaglalaroan bang taong bayan? At ang naglalaro dito ngayon ay Senado, particular si Chis Escudero. So parang pakiwari ko sa salita ni Madam Leila de Lima, parang may alam siya. At ang pakiwari ko ay alam niya na mukhang papatayin ng mga senador sa umpisa pa lang ang impeachment. So, yan po ang alam ko. So, pakinggan natin si Madam Leila de Lima. Ito po siya. Kawawa naman, no? Hindi ako naawa sa kanya, naawa ko sa mga tao na karapatan ng lahat ng tao marinig. Kahit pabor ka man o kontra kay Sara, may obligasyon ka po na gusto mo ring marinig ang lahat ng mga akusasyon laban kay Sara. At gusto natin malaman kung talagang guilty siya o hindi. So, kasi dalawa naman ang maaring mangyari dito. It's either guilty si Sara, in that case, dead ball na ang kanyang chance na maging presidente.
O kung hindi siya guilty at manalo siya, wala nang makakatalo kay Sara sa pagka-presidente sa 2028. Yan po ang dalawa. So tingnan natin si Madam Leila de Lima. Ito ang mga salita ni Madam Leila de Lima ay nagre-representa sa lahat ng tao na gusto magkaroon ng impeachment. Sa totoo lang, maraming mga maka-DDS na gusto na tuloy ang impeachment. Kasi tiwala naman sila na mananalo si Sara at maabsuelto at mabigyan palalo ng malaking karangalan, malaking dignidad, malaking at mailap pa imbuyog pang kanyang integridad at magiging sure number 1 winner siya pagdating sa 2028 election. Yan pong dalawang posible mangyari. So, in other words, ano man ang kulay mo, pula man, green man, o pink, everybody, kahit ayaw man na sa hindi, must listen, must watch the impeachment trial. Pero kaya, na-delay na naman ni Chis Escudero, ito ngayon, pakinggan natin si Madam Leila de Lima sa sinasabi nitong ginawa-gawa ni Chis Escudero. Bulong na hindi na raw yan. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Yeah. Kulang daw sa boto. Dead on arrival. Dead on arrival. Bago pa magsimula. Yan. Maging ang Pangulo. Si si Leila de Lima mismo nagsabi, malalim po yung source ng information ni Madam Leila de Lima. That's a big thing to be known na usisain natin kung bakit. Sinabi niya na dead on arrival na daw yung impeachment. Usisain natin kung bakit. So si Hammer Benitez, ano mo si Congressman Albi Benitez na boyfriend daw ngayon ni Ivana Alawi na may asawa, na kinasuhan siya ng asawa niya, pati si Ivana, ng kasong violence against women and children law. Si Olivia Gotliano, magsama-sama kayo, drag queen, Miss Saba and Rina Sasaba, Mr. Romualdez Tambe, Laila Saba, so Olen Gilio, pakulo nila yan, parang hindi ituloy kasi mahina ang evidence nila. Pwede rin sabihin na naggumagawa ng mind conditioning ang mga opposition, ang mga kontra sa kay Sara, kasi para bigyan lang dahilan kung bakit idaan nila sa may dismiss kasi mahina nga ang ebidensya nila daw. So isasain natin ang kaso mamaya, ha? So Hammer Benitez, uncle po, pinsan na ganun ba? Hindi kung pogi pala si Albi. Pogi ka rin, Hammer, ha? Gwapo mong gitsi mo, no? Okay. So anyway, let us continue to hear what Leila de Lima said. Tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Tinitira din ni Leila de Lima si BBM. Parang nagpapakita pa. Sa totoo lang ako, drama lang ginabanggit ni BBM eh. Lumalabas kasi takot siya sa mga Duterte. Kaya pa drama lang ang tingin ni Leila de Lima kay BBM. Bakit bigla na lang nawala ng gana? Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? Ayun, takot. I am with you in asking that question. I join you in asking that question, Madam Leila de Lima. At takot o ano pang iba? O sige, alamin natin kung ano. May mga alam ito si Leila de Lima na hindi natin alam. The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Sa bagay nga, kung tingnan, huwag muna natin pag-usapan yung mga depekto. Pag-usapan na natin yung binabanggit ni Leila de Lima, pinag-usapan na sa House, na proseso at binigay sa Senado at naayon naman daw sa Constitution ang proseso. Yan. So ang puntos niya, bakit hindi natin ipagpatuloy itong principle of accountability? Each step exists for one reason, to uncover the truth
O yan. Bawat hakbang ay nandyan yan at may rason kung bakit nandyan yan. At ang bawat hakbang na yun ay may pakay. Iisa lang ang pakay. Katotohanan. I've been invited to join the prosecution panel. And I said yes, not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. Hindi yan about sa paghiganti ni Madam Leila de Lima. O tawagin ko na ngayon siya Congressman-elect. Congresswoman-elect. Di yan daw panghiganti ni Congresswoman Leila de Lima. Kundi, yan daw ay tungkol sa katotohanan, katarungan, at accountability pagsasagot sa responsibilidad kung may dapat mang sagutin. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon. Ay tama rin siya sa pagsabi na ito daw ay patungkol din sa tapang. Mukhang naduduwag na ang mga senador o si DBBM naduduwag, may ipapatuloy ito. Kaya dapat lagyan ng tapang. Ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan. Tama. At lalong hindi ang numero sa survey. Tama ka, Madam Leila. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. Masama nga naman ang dating niya, mind conditioning sa tao. Pag ganun, may palakasan na lang. Talagang wala nang kwenta yung, kung halimbawa may isang tao na nagnakaw, presidente, baliwala na lang. Kasi binabaliwala, hindi na mabibigyan ng katarungan. Diba? Parang ganun. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. Isa lang ang puntos niya ni Madam Leila, which is I agree fully. Pag hindi po natin talaga, kahit kaibigan mo, kung may suspetsa, ilagay natin sa kaso at subukan natin kung may ebidensya ba o wala. At yan po yung pagsusubok, kung may ebidensya ba o wala, pwede natin tawagin paglilitis. Pero yan po yung pagsasagawa ng proseso ay nagpapatapang at nagtatayo ng pundasyon at nagiging masigasig at matibay ang ating sistema ng katarungan. Pero kung hindi mo itutuloy yan, ang mangyari, itatayo ngayon ang kultura ng pagiging wala ng pagbibigay ng galang sa kung ano sa ang dapat na moralidad, ang pagkadisente, mawawala na. Ang lahat na lang ay gusto nang magnakaw kasi kayang-kaya gawin. Yan ang ibig sabihin ni Madam Leila de Lima. Cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Tama. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Tama. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. Okay. Well said. Well said po, Madam Leila de Lima. While it is well said, ito lang po, nakakalungkot din. Ang katotohanan po kasi, I tend to agree with the words of Madam Leila de Lima. But the problem is, impeachment is not actually a game of evidence. It is a game of politics. Parang pagkukunwari na lang yan. Matandaan mo, ilan bang presidente sa Amerika na may mga kasalanan pero kailangan ng bansa na siya ang tatayong presidente? Take for instance, Bill Clinton. Si Bill Clinton po ay sa totoo lang na patunayan
na nakikipag-sex siya sa kay Monica Lewinsky sa loob ng Oval Office na tinatawag ng mga Amerikano na Oral Office. Ang usapin doon, immoralidad. Nagpatuloy ang impeachment. Ang problema lang kasi, ang kagandahan ng kasi sa impeachment doon sa Amerika, ang naghihiring kung magpatuloy ang impeachment o hindi ay ang special counsel at special jury. So, jury dapat sa Pilipinas, jury ang magpipiisip. Kasi ang jury po ay tinitingnan nila, tinitimbang-timbang nilang ebidensya at mahihiya ang mga senador kung magbuto-boto sila para sabihin nila si Bill Clinton ay acquitted o hindi. Pero ano nangyari? Tumuloy ang hearing, dilatag ng special counsel ng jury ang mga ebidensya at nagdesisyon ang Senate ng Amerika acquitted si Bill Clinton. Sa totoo lang, napatunayan na talagang nakipag-sex si Bill Clinton, oral sex pa yon kay Monica Lewinsky. Pero binaliwala yon ng mga senador na kakampi niya ng mga Democrats. Mas marami kasi ang Democrats. At kailangan para manalo ang impeachment sa Amerika ay kailangan bumoto ang 2/3. 2 sa bawat 3. Hatiin mo sa 3 ang mga senador. Kunin mo ang 2 hati. Yun dapat ang buboto para tanggalin ang ini-impeach o sasabihin na guilty. Pero ang batas po sa Amerika ay ibang usapin. Ang batas po sa Amerika ay nagsasabi 2/3 of all those of all senators present. Ibig sabihin, pwede mangyari na wala yung ibang senador, mag-inhibit ang ibang senador, at kung matitira, diyan susukatin ang 2/3. So kung may 100 senators sa Amerika, kasi bawat state tig-2 senador, may 50 states sa Amerika. Ang kanilang Senate President ay yung Vice President ng Amerika. So, kinakailangan, kung 2/3, kinakailangan ang boto ng 75 na senador para i-convict si Bill Clinton. Pero pakita mo ang ebidensya, talagang guilty na si Bill Clinton. Pero bakit hindi ginilty? Sagot, mas pinaka-importante sa national interest, national security ang usaping political. Yan po. Mas importante over and above the demand for justice in a crime. Political existence of the country sa ating Pilipinas. Kailangan manatiling matatag ang bansa. At lagi po pag magdesisyon kung paano magiging matatag ang bansa, ay doon sila, mas tendency nila ay kahit na may kasalanan pa ang sinasakdal, ay hindi sila boboto na ipoprovide guilty. Kasi bakit? Halimbawa, presidente, magkaroon ng constitutional crisis kasi tatanggalin ng presidente. O kung vice president, magkakaroon din ng constitutional crisis. Ang tingin yan ng mga politiko natin, ang kanilang hindi pa natin pinag-usapan dyan kung anong klaseng epekto niya sa national security natin. Ang pinag-usapan ko lang dito natin ay national security sa mga kani-kanyang interest ng kanya-kanyang mga senador. Tandaan niyo po, sa ngayong sistema natin, 12 senador ang bago, 12 senador ang dati. Sa tama ka, Hammer Benitez, maganda kasi ekonomiya. Kaya nga sabi nga nila ni Clinton, it's the economy stupid. Sa atin, ekonomiya natin, wala. So anyway, yung dating 12 senador, ano ang sa tingin mo sa magiging action nila? I-analyze natin. Let us talk about this. Kung may katuturan ba ito sinasabi ni Madam Leila de Lima. Ang premise ko po rito, I am sympathizing and I am aligning with the thoughts and principles spoken by Leila de Lima a while ago. Kasi kami ganito yung mga aral sa batas, ganito ang aming pag-iisip. So ngayon, kung ganun,
May katuturan ba? Ang problema lang, the reality speaks. It is politics. Stupid. Sabi kung sa Amerika, it's the economy. Stupid. Pero sa bansa natin, it's the politics. Stupid. So ano mangyari? Mag-analyze tayo. Sa bagong halal na senador na 12, 5 na kaagad dyan, makita mo Duterte lahat yan. Sino yung 5? Bongo, Bato, Marcolita, Aimee, Villar. 5 na kaagad. Tandaan ninyo, may siyam lang, kailangan lang ni Sara ang siyam na mag-abstain. Huwag natin pag-usapan yung buboto kay pabor kay Sara. Mag-abstain lang. O di kaya para kompleto na lahat na mag-abstain at lahat ng buboto ay pabor kay Sara yan. Bakit? Kasi sa kabilang banda naman, para maging guilty si Sara, kailangan ng boto ng 16 para magiging guilty si Sara. Kahit hindi na mabuboto yung 8, guilty na yon automatic. Pero kung siyam hindi buboto, sabihin lang, absent lang. Pag tumawag na, boto-boto, absent, hindi na magpapakita. Bibilangin yan na pabor kay Sara, lahat ng hindi bumoto. Kaya, mali po ang sasabihin na kailangan ni Sara ang siyam na boto para manalo. No! Ang kailangan lamang, pinaka-minimum na kailangan ni Sara ay siyam na hindi buboto. Magbuboykot. Siyam lang na senador na magboykot. Panalo na siya. Ito pa nga yung buboto. Pwede naman bumoto. Ibig sabihin, ang bilang ng boykot, pag pabor kay Sara, bilang ay boykot ay pabor pa rin kay Sara. Ang buboto kay Sara ay pabor pa rin kay Sara. So ngayon, sinabi ko na kanina, 5 sa bagong halal ang maksigurado natin makasara. Tingnan natin sa 12 naman na datihan na magpapahalal pa sa 2028. Sino sila? Ang sigurado kay Sara, Robin Padilla. So 6 na. Ang kailangan lang ni Sara na hindi buboto sa impeachment ay 9 lang. 9. So Robin Padilla ay 6. Sino kayang 3? Ano sa tingin mo kung buboto si Camille Villar para pabor kay Sara, o kung hindi man siya magbuboto, abstain siya, ano sa tingin niyo ang boto ni Mark Villar? Sigurado yan, mag-abstain niya si Mark Villar. O di, 7 na. Kaya ito, Madam Laila, 7 na. Binibigyan ko lang buhay ang salita mo na nagagalit ka. So 7 na. 2 lang kulang. Ngayon, tanong ko sa inyo, ladies and gentlemen, sa luma, si Alan Peter Cayetano, kanino kaya sa tingin nyo ang tayo niya? Kahit hindi na siya mabuto, kahit mag-abstain na lang siya. Dahil naman, vice presidente siya ni Speaker, ni Ginoong Duterte nung nakaraang administrasyon, at naging Speaker of the House pa siya nung nakaraang administrasyon, at naging DFA, Foreign Affairs Secretary pa siya. Ano kaya ang boto ni Pabor? Saan kaya sa kikiling? Pabor kay Sara yan, siyempre, 8 na. Sino? Sa tingin mo ba si Pia? Kung saan si Cayetano pupunta, doon yan si Pia Cayetano. So 9 na, yun lang. Bibilangin ko pa bang iba? Sigurado kung 2 tulpo na yan, pabor yan sa kalaban. Laban kay Duterte yan. Laban kay Sara yan. Yung 2 Estrada, si Jinggoy at si JB, saan buboto yan? Kahit hindi nabilangin boto na kasi 9 na eh. Sino pang iba? Si Joel Villanueva. Saan buboto yan? Si Gatchalian, saan buboto yan? Si Loren Legarda, saan buboto yan? Lito Lapid, saan buboto yan? Si Bam Aquino, tsaka Kiko Pangilinan, at saka si Risa ay buboto yan kontra kay Sara. Ladies and gentlemen, ang kailangan ni Sara ay minimum na 9 na senador na mag-abstain.
kung buboto pa sa kanya, mas maganda. Kaya ito po yung masamang sitwasyon ng lahat ng mga umaakusa laban kay Sara. Ngayon, posible yon ang sinasabi ni Madam Leila na umpisa pa lang dead on arrival. Okay? Hanggang dyan na muna tayo. Kasi ulitin ko lang, kahit kahit baliktarin mo man ang kaldero, sigurado ako, matanake, mga pagariakan, mga pakat, sigurado sa kan na madaog si Leila Dili, si Sara Duterte. Yan po ang malungkot na. Pero sa akin naman sana, kahit na manalo, please naman, bigyan niyo naman pagkakataon na matunghayan ng Pilipino ang lahat ng ebidensya. Wala na kami magagawa dyan. Wala naman tayong magagawa dyan kung anong boto ng mga senador. Ngayon, itong 12 senador na magpapahalal sa 2028, ang pinaka-problema pa natin ay bubuto sila kung sino makakatulong sa kanilang pagpa-re-election, pagpahalal ulit. So, saan sila kukuha? Sa tingin mo ba, pag kumampi sila kay Sara, pag kinampihan sila ni Sara sa 2020 election, mananalo ba sila ulit? Of course. Napatunayan na ni Sara Duterte na pinanalo niya si Amy, pinanalo niya si Villar, si Camille, kahit na number 18 na ang rangko. Yan po ang realidad sa ating politics. So, it will now be a useless proposition pag sinabi ninyo na may katuturan itong impeachment na to. Magbigay pa tayo, huling example bago ako lalabas. Si Renato Corona, na Chief Justice noong araw, ay kinasuhan sa panahon ni Noynoy Aquino ng impeachment. Na-guilty siya. Patungkol naman kay Corona, Renato Corona, ang nag-guilty siya, natunghayan natin na hundreds of million ang pera niya na hindi na ilista sa salin. Ibig sabihin, marami siyang pera na hindi natin malalaman saan ang galing. Hindi na-explain. Ang tawag niyan, unexplained wealth. Well, pag sinabi mo unexplained wealth, hindi natin masasabi kaagad na yan ay nakaw. Pero kung ako ay beg your pardon, kung ako maging senador, magpapasa ako ng batas na kapag unexplained wealth ay automatic na natawagin natin na stolen wealth. Kasi pag hindi mo ma-explain, ibig sabihin, walang maayos na pinanggalingan. At kung hindi maayos pinanggalingan, iyan ay ninakaw. Kaya pag ako'y naging senador, hingiin ko, ipapanukala ko at pagpipilitan ko na mula ngayon, lahat ng unexplained wealth ay gagawin ko na ibibilanggo na kahit hindi nyo tawagin pagnanakaw. Basta unexplained wealth, automatic ikulong. Basta meron kang unexplained wealth, automatic ikulong. Pag hindi mo mapapaliwanag ang hawak mo kayamanan, wala namang ibang pinanggalingan niya kundi ninakaw mo. At yan po ay dapat i-apply hindi lamang sa opisyal, sa mga pribado, mga negosyante, mga abogado, doktor. Ganon yan. So, kaya, ibig sabihin nun, hindi lang sa private, hindi lang sa sa mga magnanakaw na kontraktor din, dapat tirahin din natin. Dapat para fair ang lahat. So, ito po ang usapin natin dyan. Ladies and gentlemen, be that as it may, whoever wants impeachment, the reality is biting against us. The reality is not working in our favor. Ito, umiyak na nga si Leila de Lima. Meaning to say, alam niya na kung anong mangyayari. Sa susunod, i-vlog ko, pagkatapos nito, balik kayo, iba-vlog ko kung bakit dead on arrival na. At may isa kong gagawin na basihan. Siyempre, hindi lang basta-basta kay bubuto mga yan. May dahilan yan. Okay? Sobra ng corruption, sabi ni Hammer Benitez. Lita,
sayang yung trilyon na gastos ni Romualdez sa impeachment ni VP Sara. Ang problema naman kasi, na lalagay sa tayo, nakikita natin ng litrato, titirahin natin, ipakulong natin, tanggalin sa opisina yung nagnakaw ng 625 million, kasama ng 125 million na si kay Sara Duterte. Una, ang problema natin is, yung nag-aakusa na pumirma na 215, i-multiply nga natin. 150 million, multiply natin. 150 million times 215. Yan po ang ginastos na pera. One, kinuha pa sa kaban ng bayan natin sa ayuda na AKAP, AX, tsaka ayuda, AX, tsaka flood control projects. So, multiply mo sa 215 na congressmen. Putsang na, 32 billion, 250,000. 32 billion, 250 million ang ginastos para lamang ma-impeach si Sara. Yan po, ganun kalaki. So, alin ngayon ang mas masama? Yung ginastos na 32 billion, 250 million o yung ninakaw ko noon ni Sara na kwan na 625 million pesos lahat-lahat. So, yan ang problema natin. Buyet Tabudlong, watching here in Nova Scotia, Canada. Kanya, shout out dyan sa Canada. It's a week kasi si BBM, sabi naman ni Hammer Benitez. Pamangkin ni Congressman Albi Benitez. Tatakbo ata siya na speaker kasi kamag-anak ni... Kamag-anak ba kayo, Hammer? Ni Lisa Araneta? Lisa Ledesma Araneta Marcos. Alberto Legislador Jr., whatever impeachment have gone through, the newly elected senators will not allow the trial to be pushed. Ang basura ng 19th Congress hindi papabor sa 20th Congress. Tama po kayo, Alberto. Yan po ang katotohanan na masakit, no? Lani Vargas, base sa interview ni BP, ba't nilipat yung date? O nga, nilipat ang date mula sa 2, ginawang June 11. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. So, tapos si Mr. Romualdez Tambe, 32 billion and 250 million. Yan po ang ginastos para lang ma-impeach si Sara. Tapos si Lani Vargas, dilema, mayroon ka pa nga hindi na-audit sa DOJ na 100 plus million na advance na kinuha mo as confidential fund. Ganun ba? O sisain natin ito. So, Hammer Benitez, sobra na ang corruption talaga. Sobra na, Hammer. Sayang yung trilyon na gasto, sabi naman ni Lito. Lani Vargas, dilema base sa batas kung tinapos na 19, okay, nabasa ko na yan, na Sergio Gemalo, good morning po, tama. Tapos Mr. Romualdez Tambe, Hammer Benitez, correct ka dyan, Romualdez, kaya kung hindi mapigilan ang corruption, walang accountability, Sri Lanka tayo. So watching from Vancouver, Canada, salamat po. Sabi ni Kenneth Decker, ay pera-pera yan. Ronel Santiago, mananalo man si Sara, pero talo siya sa katotohanan. Okay, ang problema hindi naman bumubuto ang katotohanan eh. Yan ang problema talaga, no? Mr. Romualdez Tambe, Hammer Benitez, pinagsasabi mo Sri Lanka, pag natuloy si BBM sa paggagawa niya sa Sri Lanka talaga. Jing Calizo, totoo yung sinasabi mo, Dr. Toto, ganun po man, mas mabuting maipakita ang totoo na may korupsyon. Yes, makikita lang yon ng mga ebidensya. Baka magising Sri Lanka tayo. Maging Sri Lanka pala. So, si Mr. Romualdez Tambe, si Abisha, sa totoo lang, engineer, ilang politiko lang naman ang may gusto ng impeachment. Karamihan sa mga tao ayaw ng impeachment. O kaya nga, hindi ko alam kung alin ang totoo ngayon. Ang survey ng Pulse siya, nagsasabi, majority sa Pilipino ayaw ng impeachment. Ang survey naman ng SWS, siyam sa bawat 10 Pilipino o 90% ay gusto ng impeachment. So, Bomeri Muhammad, yung 2 bilyar, sigurado, pabor yan kay Sara. O, tama ko. Lita Subiri kay Sara. Si Subiri pa pala, no? Hindi ko na binilang. Kenneth Decker, Sara din si Jinggoy. Mr. Romualdez. Si Soto nga nabanggit kay Sara din siya eh. Ayaw niyang impeachment.
So malamang si Lacson, kasi kung saan si Soto, doon si Lacson. So Kenneth Decker, Sara din para. Chris Perez, ano pang magawa ng admin bukod sa pagbura sa mga Duterte? So Hammer Benitez, Kenneth Decker, Abisja. Good evening, Engineer Toto. Sila paggalit kay BP Sara na sila kahit sila ang nagpa-impeach. Mr. Romualdez Tambi, Kenneth Decker, Manuel Tribio, si Kenneth Decker ulit, no? Si Cayetano pa, no? Si Lani Vargas. Classmate ko at kapatid ng bayaw ko ay agent ng sundalo 2005 until now. Lihim na agent 5 siya. Kami lang nakakaalam sa pamilya. Sabi niya, yung si Ip ang tumaas na agent 5, hindi yun nilalagay ang tumaas na pangalan nila. O tama nga naman, pag isa lang po, i-discuss natin mamaya konti kung anong mga rason na gagamitin itong mga senador na pabor kay Sara. Ronel Santiago, mas may lala pa ba kay Sabah? Ronel Santiago, pera lang bayan. Ami Calnia. Si Atty. Calnia, kano mo ami? Kasi kaibigan ko sa Atty. Calnia. Magkasama kami sa isang kaso na dinidepensa namin na nanalo kami. You deny vengeance but very obvious you are into the wheel of severe desire to revenge. Ronel Santiago, mas grabe yung kaidigong piningger niya, kasambahay niya, ganun ba? Hindi May pinggiring pa pala na yung pinggir. Eris Ipo, asikasuhin mo muna Madam De Lima ang kaso mo. Anyway, mananalo naman si Madam De Lima sa kaso niya. Ina-assure ko yan. Ronel, pero iba po kasi si Sara yung pag may Clinton, yung pagnanakaw. O yung kay Clinton, hindi naman pang-immoral yun. Hindi pagnanakaw. Hammer Benitez, maganda kasi economy during Clinton. Tama ka. Mr. Romualdez, Tambi, Hammer Benitez, Jaime Aguinaldo, sorry ma'am, but you are obviously a proven wolf trying hard to wear a sheep's clothing, not working. Olin Genio, sino pa? Ami Calnia, okay. Ray Des TV, si Olivic Goltiano. Tapos, okay, Mr. Romualdez Tambi. Out na ako, magbabalik ako, i-prepare ko po yung